Magsitayo pong lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa ika-8 linggo sa karaniwang panahon at ang simbahan ipinagdarasal na ating maitaguyod ang kalooban ng Diyos para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating bayan at sa buong mundo. At upang tunay nating maitaguyod ang kalooban niya, ang kanyang hangad para sa atin, humingi tayo ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloobong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa kataas-taasan. Talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di na maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim.
Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin, upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakakalinga at iyong pagliligtas. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay naging duka upang tayo'y managanap sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw na siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha at ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglawang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap papabilang ang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ikawalong linggo sa karaniwang panahon at ipinapanalangin ng simbahan, ipinapanalangin natin na ang ating gagawin, ang ating itataguyod ay yung ayon sa layunin, yung ayon sa kalooban
ng Diyos para sa atin. Kaya naman kung napakinggan yung pagbasa, patungkol ito sa pagbabalik sa Diyos. That is what the first reading is all about. A return to God. Paano nga naman natin may sasagawa ang adhikain ng Diyos kung hiwalay tayo sa Diyos? Kung may sarili tayong gusto at yung gusto natin iba sa Diyos? Paano natin may sasagawa? Paano maggaganap ang kalooban niya sa atin? Do you want that the will of God be realized to you? Do you want that the great plan of God be revealed and happen to you? Return to Him. Huwag kayong umasa na yung dakilang adhikain ng Diyos sa inyo magaganap ng malayo tayo sa Kanya. Magaganap lang ito kapag tayo'y nagdesisyon, kung wala ang Diyos, walang mangyayari sa buhay ko. Kung wala ang Diyos, wala rin ako. And when you realize that in your life, that you are really totally dependent of God, you now make a return to Him. You will make a U-turn and take a step toward His love. Sabi po ng isang banda, pipiliin ka araw-araw. Pero alam po ninyo, yung pipiliin nyo, hindi yan katabi nyo. Hindi yan kaibigan nyo. Hindi yan boyfriend o girlfriend mo. Ang pipiliin natin bilang Kristiyano, araw-araw ay ang Diyos. At sa pagpili natin sa Kanya, humahakbang tayong palapit sa Kanya. Yun po yung nangyari sa ating ebanghelyo. Nagawa ng batang lalaki, mayaman, ang lahat ng utos. Pero kahit na nagawa niya ang lahat ng kautusan, hindi niya pinili ang Diyos. Hindi niya pinili si Jesus. Mayroon pang mas mahalaga kay Jesus kesa sa buhay niya. At alam niyo po, yan ang kalungkutan sa buhay natin. That is the cause of sadness in our life. Akala niyo ba mahirap, malungkot agad? Akala niyo ba pag walang pera, malungkot agad? Marami akong kilalang walang pera, masaya naman sila. Pero marami akong kilalang mayaman na malungkot sila. Aba, wala pala doon sa yaman. Alam niyo po kung nasaan? Naroon sa kasiguraduhan na kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi ka iiwan, hindi magbabago yung pagmamahal sa'yo, at magkakaroon ka lagi ng pag-asa at pananalig. Kasi yung pera mo, it cannot give assurance to you. Hindi ka niyang pwedeng bigyan kasiguraduhan na kapag humarap ka sa problema, magkakaroon ka ng pag-asa. That will never happen. Kahit yung mga kaibigan mo, kasama mo sa lakad, sa pasyal, sa gala, that is not an assurance that they can give you the assured love that will bring hope and faith in you. Bakit? Kasi pwede kanyang iwan. Kapag hindi ka na niyan type, tapos ka na. Pag wala na yung makuha sa'yo, hindi ka na niyan kaibigan. Kapag sa tingin niya, wala na siyang mahihita sa'yo, tatalikod na yan sa'yo. That is the cause of sadness. It is not having the material thing, but the absence, the lack of someone who can assure you that no matter what happens in you, maging sino ka man, hindi magbabago ang pag-ibig sa'yo.
Sino lang ho bang may kayang gumawa noon? Na kahit nagkamali ka, kahit nanghina ka, kahit nagkasala ka, sasabihin sa'yo, maging sino ka man, mahal pa rin kita. At kapag yan ay ating namalas sa buhay, doon magsisimula ang tunay na kaligayahan. When in our lives we have found that assured love that comes from God, that will bring immense joy no matter what our conditions in life are. May problema ka man, may sakit ka man, may pinagdadaanan ka matinding pagsubok, but if you made the return to God and received the assured love that comes from Him, you will always have the joy, you will always have the hope and faith in your heart. Mga kapatid, tatandaan po ninyo ito, ang Diyos, binibigyang kasiguraduhan ang pagmamahal niya sa atin sa mga pagbasa ngayon. God loves you. Even in most time, you are not lovable. God loves you. Even in most cases, you fail to love God. God loves you no matter what. Mga kapatid, tayo papasok na sa panahon ng Kwaresma. Nawa yung hakbang natin sa pagdiriwang ng Lenten season ay hakbang pabalik sa Diyos. Huwag kung saan-saan magsususuot. Huwag kung saan-saan pupunta. Daan patungo sa Diyos ang lalakbayin natin. Nang sa gayon, yung hinahanap nating ligaya sa buhay, yung hinahanap nating pag-asa sa buhay, makakamit natin. Because we have been convinced that indeed, God looks at me, God loves me, and God's love will never change for me. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at pagkalingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman, iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon, ngay lahat ng sa Kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang kordero ng Diyos, narito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagwa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Turuan mo akong maglingkod
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikihalahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayon taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal ng Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit na may biyaya, at pagilingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Ang lahat may magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa darating na ikalaman ng Marso ay ipagdiriwang ang Miyerkules ng Abo, ang simula ng panahon ng Kwaresma. Ang paglalagay po ng abo sa lahat, may paglalagay po ng abo sa lahat ng mga misa. Ito rin ay araw ng pag-aayuno at abstinensya
kaya't ang lahat po ay inaanyayahang makiisa. Ikatlo, sa pangunguna ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, ngayong darating na March 15 ay magkakaroon tayo ng Archdiocesan Devotion Promotion sa Parish and Shrine of St. John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po ay magandang pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon sa ating patron. Ang banal na misa po ay ipagdiriwang sa 9 ng umaga at susundan ng liturhi ng pagpapagaling. Inaanyayahan ang mga deboto sa malalapit na parokya na magtungo sa Lian at makiisa sa mga gawain, lalo't higit ang mga may sakit. Ika-4, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayo makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese sa Balanga, sa Bataan. Ito ay magandang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya. Para sa mga nagnanais makiisa, maaari kayong magpalista sa ating opisina hanggang March 21 lamang po. Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Maraming salamat po at naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ang susunod naman na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Mangyari pong ihanda natin ang mga babasbasang rosaryo, imahen at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin at naipagdiwang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.